Bata pa lang sina Miraya at Conrad, nakatakda na silang ipakasal pagdating ng tamang panahon. Para kay Conrad, hindi siya papayag, lalo't hindi naman niya kilala ang babaeng pinili ng kanyang pamilya upang maging asawa. Samantalang para kay Miraya, tinatangi ng puso niya si Conrad noon pa man. Nang dumating na ang araw na kailangan na nilang maikasal, walang nagawa si Conrad kundi sundin ang pamilya nito. Matapos ang kasal, lahat ginawa ni Conrad upang pasakitan nito si Miraya. Nanatili at tahimik na tinatanggap ito ni Miraya. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Isang pangyayari ang naganap upang makita at mahalin siya ni Conrad. Hinayaan ni Miraya na magpakalunod sa pinapakitang pag-ibig ni Conrad. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Bumalik ang realidad. Pagkamuhi at matinding galit ang naramdaman nila para sa isa't isa. At sa huli ay matinding pagsisisi. Umuwi ka na, Conrad. Ang lolo Alvaro mo. Hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Maingay ding tumutunog ang takong ng kanyang sapatos sa sahig ng hospital. Halos lakad-takbo na ang ginagawa ni Conrad sa gitna ng pasilyo para marating lang ang pribadong silid na kinaroroonan ng lolo Alvaro niya. Iniwan niya ang meeting sa gitna ng mahalagang diskusyon. Mas importante sa lahat ang lolo niya. Bawat silid na maraanan ay tinitingnan niya mabuti ang numero nito. Hanggang sa makita niya kung nasaan ito. Nakapaskil ang pangalan ng lolo Alvaro niya sa pintuan at nasa ibaba naman ang pangalan ng physician nito. Huminga muna siya na malalim bago ipinihit ang seradora. Tipikal na hospital ang nakikita niya, na kahit gaano pa kaalwan at kagara nito, hospital pa rin ang dating at pang-amoy para sa kanya. Kailangan niyang damayan ang ina, lalo na at nasa probinsya ang tito niya. Sakto ang dating mo, wika naman ni Liana. Kausap ng inang si Liana ang doktor ng abuelo niya. Nakatalikod ito at natatakpan ito ng doktor, ang nakaratay na matanda. Hindi na niya ginambala pa ang ina at tahimik lang naglalakad patungo sa natutulog na abuelo. Napakaputla nitong tingnan at makikita mo sa itsura nito ang matinding panghihina. Lagi siyang nakasakay sa balikat nito, lalo na noong nagbalik sila sa piling ng pamilya. Just remember, the next heart attack could be fatal. Fatal? May suntok sa puso niya ang narinig. May dulot ng kilabot. No, hindi siya handa na mawala ito sa kanya. Hindi pa. Gagawin nila ang lahat para mapahaba ang buhay nito. Ang mawala ng minamahal sa buhay ay napakasakit. Dalawang mahalagang tao na sa buhay niya ang nawala noon. Ang tita niya at ang lola niya. Nakita niya ang sakit na pinagdaanan ng lolo at ng tito niya. Hindi madali iyon para sa kanya. Bahagyang gumalaw naman ang matanda. Pumaling ang hapis na mukha nito sa gawin niya. Hey lolo, keep fighting. It was almost a whisper. Matigas siya kung ituring ng ibang tao. Pero pagdating dito, lumalambot ang puso niya. Ginagap niya ang kulubot na kamay na matanda at marahang pinisil iyon. Just don't hesitate to call me Liana. Yes, Doc. Inihatid pa ng ina ang kaibigang doktor sa pintuan. Saka ito lumapit sa kanya. Eksaktong nakaupo naman ang ina sa tabi niya. Nang bumukas ang mga mata ni Lolo Alvaro. Hey, how are you? Umangat ang isang sulok ng bibig nito. Pinilit nito ang ngumiti sa kanya. Buhay pa rin at maayos. Malayo sa bituka. Pa, you need to rest. Sawata naman ng ina nang tinangka nitong bumangon. Liana, I'm okay. Wika naman ito.
Ganoon pa rin, matigas pa rin ang ulo nito. Napabuntong hininga na lang ang ina. Bumaling na lang ito sa kanya at inutusan siyang itaas ang hospital bed para makaupo o matanda na nakahiga sa kama. Naalala mo ba noong bata ka pa, Conrad? Alin po doon, Lo? Habang hawak niya ang kamay nito. Yung panahon na nakidnap ka. Matagal na nila iyong hindi na pag-uusapan. Napakasakit ng pangyayaring iyon. Naalala mo ba ang lalaking sumagip sa iyo noon? Halos hindi na niya ito maalala. Halos hindi na niya maalala ang mukha nito. Pero hindi niya makakalimutan ang kabutihang loob nito. Walang pag-alinlangan itong iniligtas siya noon. Ano po ang tungkol sa kanya, Lolo? Tinitigan siya ng matama na matanda. Nakikita niya ang may sakit ito. Ngunit seryoso ang mukha nito. Nasa ekspresyon nito na walang sino mang makakabali sa anumang sasabihin nito. At batid niya iyon. I want you to marry his daughter. Hindi na bago ang naririnig niyang iyon. Lalo na kapag nagkakasakit ito. Mas nagiging matanda. Mas nadadalas nitong nababanggit iyon. He was promised someone he didn't even know. Bata pa lamang iyon, naambok ang bibig nito. Sa murang gulang ay nauunawaan at tinatanggap niya na isang araw, pakakasalan niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. She was none other than the daughter of his Savior. Nevertheless, as he grew older, he began to build a resentment towards the idea. Nagawa niyang questionin noon pa, ay basta na lang niya tinanggap ang desisyon nito. Para sa kanya, old passion na yun. Sino pa ba ang pumayag sa isang arranged marriage? Who the hell wanted to get married anyway? Masaya ang buhay bachelor. Malayang nagagawa ang lahat ng gusto. Isn't the right time to discuss such matter pa. You have to rest. Matagal na ako nagpapahinga, Liana. Nababagot na ako sa kasasabi mong magpahinga ako. Yes, magpapahinga ako. Nang tuluyan kapag nakita ko nang natupad na natin ang pangako natin kay Raul. Nagkatinginan sila ng ina niya. Sinasabi ng mga titig nito na huwag sasalungatin ang lolo niya at makiayon na lang sa mga sinasabi nito. Hubigpit naman ang hawak ng lolo niya sa kanya. Tinitigan siya sa mga mata nito. Pasayahin mo ang matandang ito. Pakasalan mo ang anak ni Raul. Nanuyo ang lalamunan niya. Paano niya sasabihin rito na nagbago na ang pananaw niya? Let's talk about it later, Lolo. Instead, iyon ang nasabi niya. Sadyang mahirap aminin. No. Para matigil ito, ay sinabi niyang payag siya at minabuti na ilihis na ang usapan. Business was the most convenient subject. Sa kabila ng kondisyon nito, ay nagtatanong pa rin ito tungkol sa negosyo. Siya ang tumatayong CEO at ang Tito Lauro naman niya ay mas piniling ang hasyenda ang pagtuunan ng atensyon. Ayaw nitong lumayo sa alaala ng tita niya. Ilang saglit pa ay nakatulog ang lolo niya na hindi binibitawan ang palad niya. I have to go back to the office, Mommy. Inihatid pa siya ng ina sa pintuan. Matapos niyang yakapin ito. Nakaisang hakbang na siya nang mapahinto siya. I thought nakalimutan na iyon ng lolo mo. Marahil hinawakan naman niya ang kamay nito. Pagbigyan na lang natin ang lolo mo. I know, you're an independent man. Pero baka naman mapagbigyan natin ang hiling niya. Ang tanong lang naman ay kung kaya niyang pakisamahan ang kung sino mang babaeng pinili nito para sa kanya.
Naglalakad siya pabalik sa parking area na iniisip ang mga napag-usapan nila kanina. Dinukot niya mula sa bulsa ang remote key ng kotse at pinindot. Diretso niyang tinalunton ang sasakyan. Tay, sino ba talagang bibisitahin natin dito? Mamaya hindi na natin mabili ang lahat ng dapat natin bilhin sa Divisoria. Napahinto naman siya sa paghakbang. Katabi niya mismo ang nagsasalita. Isang babaeng kaiibis lang sa lumang sasakyan, ang L300, na may bakbak na ang katawan. Umibis ito at nagmamadaling lumapit sa kabilang side at inalalayan ang sinuman sa driver's seat na makakalabas din. Isang matandang lalaki. Isang kaibigan anak. Parang kilala ko na kung sino ang nakaratay sa pangmayamang hospital na tutay. Pangmayamang hospital. Ewan niya ngunit. Gusto niyang matawa sa usapan ng dalawa. Umangat ang sulok ng bibig niya. Well, bakit nga ba siya nakikinig sa usapan? Kaagad siyang lumulan sa kotse at pinaharurot iyon papalayo. Pero bago tuluyang lumayo, ay napasilip pa siya sa side mirror. Nakita niyang naglalakad ng magkaagapay ang mag-ama habang inaalalay ng babae ang matanda. Kailan ka pa naging tsismoso ha, Conrad? Naiiling na binawi niya ang mga mata. Itinuon ang mga mata sa kalsada at inilakbay ang daan pabalik sa opisina. 2 araw pa ang matuling lumipas. Tuluyang nakauwi na sa mansyon ang lolo Alvaro niya. Sa loob ng mga araw na nantili ito sa hospital, ang mami niya ang nag-aasikaso rito. Dumating din ang tito Lauro niya mula sa asyenda. Hindi niya maiwan-iwan ang opisina, lalo pa at kasagsagan ng sunod-sunod na meeting at may mga investor pang inaasikaso. Ini-expand nila ang kanilang business papunta sa Asia at Europe. Subsuban siya sa trabaho. Conrad, meet me at the bar. Masyado nang kinakain ng mga responsibilidad ang oras niya na pati ang pagyaya ng mga kaibigan ay panay ang hindi niya. I'm sorry, hindi ako makakapunta. Wika naman niya kay Jason. Si Jason ang kaibigan niyang wala na yatang ibang ginawa kundi ang mambabae. Magbababad sa bar. The womanizing lawyer. Baka mamaya, the next time we meet, puti na ang lahat ng buhok mo. Napatawa naman siya. Maraming nakabingbing trabaho kaya mabilis niyang idinismiss ang kaibigan. Sabado ngayon pero tambak na tambak ang trabaho niya. Bandang 3:00 nang magdesisyon siyang umuwi naman. He had been working so hard. At kailangan rin niya magsaya. Sir, someone on the line. Kasalukuyan niyang nililigpit ang ilang mga gamit nang bumungad ang sekretarya. Sino? Tanong niyang hindi nag-abalang mag-angat na mukha. Si Ma'am Olga po. Napatigil siya mula sa ginagawang pagsarado ng laptop. Si Olga. Parang may dumaloy kaagad na enerhiya sa mga ugat niya pagkarinig sa pangalan ng babae. Tell her, I'll drop by. Ilang minuto ang lumilipas ay nagmamaneho na siya patungo sa condo unit ni Olga. Ilang block lang naman iyon mula sa opisina. Ipinanhik niya sa basement ang sasakyan at lumulan sa elevator. Iniisip pa lang niya na doon siya magpapalipas ng gabi. Ay nagiinit na ang katawan niya para sa babae. I'm glad you are not that late, Conrad. Bungad na wika naman sa kanya ni Olga. Napakahat nito. Sa suot na lacy black mini dress. Nakabuyang-yang lang ang mahaba at alon-alon nitong buhok. Pumulupot kaagad sa liig ni Conrad ang 2 makikinis na braso ni Olga. Pagkapasok pa lang sa condo unit nito, ay mabilis na niyang hinalikan ito sa mga labi. Napipiga sa matigas niyang dibdib
Ang malambot nitong hinaharap. Kumikiskis sa balat niya na natatabingan ng puting polo. Ang matigas nitong laman. Nakakabaliw. Hindi pa man nakasarado ang pintuan at tuluyan na nilang nakalimutang maaaring may makakita sa kanila. Magkahugpong ang mga labi nila na humakbang sila papasok sa unit. Wala sa kanila ang gusto na maghiwalay ang mga labi nila dahil tila ba gutom na gutom sila sa isa't isa. Sa pagmamadali ay halos nakagat na niya ang labi ng babae. Parang wala na silang bukas pa. Naglakbay kaagad ang kamay ng bawat isa sa lahat ng parte na maaaring dantayan ng makasalanang mga kamay. Binubuksan ni Olga ang polo niya. Ibinababa niya ang zipper na damit nito sa likuran. At mabilis niyang pumaloob iyon sa damit nitong nabuksan at pinisil ang umbok sa matambok nitong puwitan. Kaya lahat ng init na pwedeng ilabas ngayon, ilalabas niya. Naging matunog ang halikan nilang dalawa. Naging mabibigat ang mga hininga. Itinumba niya si Olga sa sofa at kinubabawan ito. Napipiga siya sa matigas niyang dibdib. Ang malambot nitong hinaharap. Kumikiskis sa balat niyang nakatabing sa puting polo. Ang matigas nitong laman. Lunod na lunod siya sa pangangailangan na kahit ang tunog ng cellphone sa bulsa niya ay hindi na niya nagawang pagtuunan ng pansin. Bumaba ang bibig niya sa leeg nito pero patuloy pa rin sa pagtunog ang cellphone niya. Mariing napamura naman si Conrad. Hindi mo ba sasagutin? Parang siramplaka na paulit-ulit na nag-iingay ang aparato. Nayayamot na umalis siya sa pagkakubabaw niya kay Olga at padarag na naupo sa sofa. Sino ba ang siraulong tumatawag? Habang hindi niya tinitingnan, ay sinagot niya ito. Conrad Lagdameo Santillan. Sigaw ng kanyang ina. Kapag tinatawag na siya sa nito sa buong pangalan, asahan na may puputok na bulkan kung nasaan man ito. Ayaw na ayaw nitong pinaghihintay ito ng tawag. Mariing napamura naman siya. Minumura mo ba ako? No, mami. Umayos siya ng upo at pinigilan ang kamay ni Olga na patuloy na nagtatanim na mainit na halik sa kanyang leeg. Muntikan na siyang mapaungol. Nang hulmahin ng kamay nito ang kanyang nangangalit na umbok. Sinanyasan niya itong tumigil. Walang nagawa si Olga kung hindi ang tumayo. Naglakad ito papalapit sa dining table at nagsali ng wine sa 2 kupita. Sa kung anong dahilan ay hindi kaagad nakapagsalita muli ang kanyang ina. Ma'am, untag niya rito. Baka nagalit na ng tuluyan sa pag-aakalang minura niya ito. Where are you? Nasa boses nito ang puno ng otoridad. Nasa labas. Kaninong bahay na naman? Kaninong babae ka na naman nagpalipas ng oras? Mariin na wika ng kanyang ina. Alam na alam ng ina ang mga pambababae niya. Hinahayaan lang siya. Tutal ay isang araw. Magtitino din siya. Kagaya ng Tito Lauro niya. Kapag nagkita na sila mamaya, sasabunin na naman siya ng ina. Hindi pa man nananakit na kaagad ang ulo niya. Pihado, mahabang sermon ang susunod. Pumunta ka na ngayon din, Conrad. Mariin naman siya napapikit sa sinabi nito. He was almost 30. Pero ang mama niya, kung itrato siya, ay para sa isang bata pa rin. Nakalimutan yata ng ina na mamang-mama na siya. Why, ma'am? Sinadya niyang iparating ang iritasyon sa boses. Kahit ang mukha niya ay literal na nayayamot. Nagsalubong ang mga kilay niya. I need you to meet someone. Naging seryoso siya. Who? Your future wife. Noon pa man alam na ni Conrad na darating ang panahon na pakakasalan niya ang babaeng iyon.
na ni minsan ay hindi pa niya nakikilala. Ni hindi niya lang lubos maisip na ngayon na kaagad. Bakit napakabilis? Nagpaalam siya sa ina at tumayo na kaagad. "Hey, where are you going?" Nababahalang tanong naman ni Olga. Nang makitang ibinubuhol niyang muli ang natanggal ng mga botones sa polo at dinampot ang remote key na basta na lamang nalaglag sa sahig. Family emergency. Sumimangot naman si Olga. Olga and he had been unconventional relationship. They were friends with benefits. No string attached. Pero kung may isang babae man siyang gustong pakasalan, Olga would be the one. She had been independent woman with less drama. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang babaeng clingy. Okay, ano ba ang magagawa ko? Matunog nitong inilapag sa table ang kupitang iniinuman nito. With her dress almost torn, naglakad ito papalapit sa kanya at yumakap. Mariin siyang hinalikan sa mga labi niya. Alam mo naman na pwede mo akong tawagan anytime. Nayayamot man ay nabibitin sa aksyon na kinailangan niyang umuwi at ipinagpaliban muna ang pangangailangan ng katawan. Mabilis siya nag-drive sa kanila mansyon. Mas pinili niyang sa tapat ng gate na pumarada. Ano man ang magiging takbo ng usapan, wala siyang balak na magtagal. Yes and no lang naman ang kailangan. Ni wala siya makapang anumang excitement na makikilala ang mapapangasawa niya. Umibis siya sa kotse at mabilis na naglakad papasok ng bakuran. Sa wakas na andito ka na rin. Wika naman ang mami niya. Nakaagad sumalubong sa kanya sa main door. Iginaya siya nito patungo sa library. Napansin niya sa garahe na may ibang sasakyan na nakaparada roon. Ang isa ay sa Tito Lauro niya. Hindi pamilyar sa kanyang isa ngunit parang namumukhaan niya ang lumang van na iyon. It looked displaced. Ma'am, why so sudden? Hinalikan niya ang ina na kaagad yumakap sa kanya. Nakapagtatakang wala malang itong iritasyong ipinapakita. Gayong ubod ng formal ang boses nitong kausap niya kanina. Magkaakbay silang pumanhik sa loob. Naabutan niya ang mga katulong na nagpapasok ng merienda sa library. Gusto ng lolo mo. Kapag ang lolo na ang nagsasalita, walang nakakahindi rito. Pumasok sila sa malawak na library. Medyo matagal-tagal na ring hindi siya nakakapasok dito. Masyado siyang naging abala sa negosyo at sa mga pabababae niya. May mga hindi pamilyar na mga tao sa loob. Isa sa mga iyon, ang Tito Lauro niya, na kaagad lumapit at kinamayan siya. So, you're getting married, ha? May nanunod yung titig naman ang tiyuhin. May tinitigan ito sa isang sulok, pero mas naagaw ng abuelo ang atensyon. Nakaupo pa rin ito sa swivel chair at kausap si Judge San Carlos sa tapat ng floor. Masyadong engrossed sa pag-uusap ang dalawang matanda at hindi na niya ginambala pa. Excited? Binalingan naman niya ang tiyuhin. He had that smile on his face. Napapailing siya. Ang Tito Lauro niya, ang tumatayong ama sa kanya. Kaya naman kailangan nandito ito sa mga moment niya upang makilala niya ang pakakasalan. Anak, may ipapakilala ako sa iyo. Ang ina na hinila siya patungo sa mga estranghero na nakaupo sa mahabang chocolate brown couch na nasa isang sulok. Matandang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay tila pamilyar sa kanya. The woman was someone he didn't recognize. She seemed so modest, old-fashioned. Nakapalda na mahaba. Nakasuot ng blusa na nakasarado hanggang sa leeg ang mga botones at ang manggas ay lampas sa siko. Walang anumang kolorete sa mukha nito.
Pero aaminin niyang cute ang mukha nito. Not exactly like his women. Kung bigyan siya ng pagkakataon, ay hindi niya ito mapapansin. Wala siyang hilig sa batang-bata na mukhang mahina ang loob. Ang dalawang paa nito, na nasa sapinan ng beige doll shoes, ay halos paglingkisin na. Natatakot ito. Are you okay, Iha? Mang Raol? Hindi naging ganito ang kanyang ina. Kahit sino sa mga naging babae niya. Ilang beses na siya nagdala ng babae sa bahay. Pero walang amor ang ina niya sa mga iyon. Hinaplos pa nito ang pisngi nito at nangingislap ang mga mata. Ngumiti at bahagyang tumango naman ang matanda. Mukhang pagod ang matanda at mukhang nasasabak sa manual labor. Kita sa guhit sa mukha. Ang kamay ay pinanggigitawan ng ugat. Mistulang batak na batak ang katawan nito sa pisikal na pagtatrabaho. Other than that, the man put forth an effort to look his best. Nakasuot ito ng maayos at malinis na polo at itim na slack. Okay lang kami ng anak ko, ma'am. Maraming salamat po sa pag-iistima. So, mag-ama pala ang dalawang ito. Ikaw naman, Iha. Do you need anything? Nalipat sa babae ang pansin niya. Umiling ang babae sabay wikang, wala naman po, ma'am. Salamat po. The girl was polite and shy. Ni hindi makatingin ng tuwid sa mga mata ng ina niya. Napansin niyang nakahawak ito sa kulubot na kamay ng matandang lalaking katabi nito. Alam niyang natatakot ito. Pinag-aralan niya ang kabuuan ng babae. Habang may pinag-uusapan ang ina niya at ang mga ito. Hindi masyadong maputi ngunit makinis at mukhang malinis. At mukhang maingat na magalang sa pagsagot sa bawat tanong na ibinabato ng ina. Sobrang giliw ng ina sa mga panauhin. Na tila nakalimutan na yata ang sinabi kaninang ipapakilala siya sa mga bisita. Sa minsang pagtitig niya sa babae, may ideyang nabuo sa utak niya. Iho? Wika naman sa kanya ng lolo niya. Iho? Tawag naman sa kanya ng kanyang lolo. Itinutulok ng nurse, si Lolo Alvaro, kaagapay si Judge San Carlos. Oh, I almost forgot pa. Bahagya pang natakpan ng ina ang mukha at napalingon sa kanya. Habang ang kanyang tito Lauro naman ay nasa tabi lang at umiinom ng alak. No, let me do the honor, Iha. Ang lapad ng ngiti ng lolo niya. Sininyasan pa siyang lumapit. Hinawakan ng matanda ang kamay niya at kinuha naman ito ang kamay ng babae pagkatapos. Napatingin siya sa babae na halatang hindi komportable sa tinatakbo ng mga pangyayari. Tila ba hindi ito komportable sa mga taong nakapalibot rito? Miraya, this is Conrad. Ang apo ko. Conrad, she is Miraya, your long-time fiancé. Hindi na siya nagulat pa. Pero sa babae sa naging reaksyon nito, walang anumang senyales na nasurpresa ito. Kagaya niya na batang-bata pa lang ay alam na kung kanino siya ikakasal. Today is your wedding day, Conrad.